Binigyan ako ni Yahweh ng pagkakataong mapatay kayo. Gusto na nga ng mga tauhan kong patayin kayo. Ngunit hindi ko ginawa. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari sapagkat siya ay pinili ng Diyos. Yun po. Dito po ay sumasaad na dahil sa takot si Haring Saul sa istor na gusto niyang patayin si David. Ito po ay kumbaga si David may proteksyon na ng Panginoon na siya at meron ng sinabi sa kanya na siya ang papalit kay Saul. At sa takot ni Haring Saul, talagang libo-libong kawal ang kanyang kinuha upang hanapin si David at patayin. Ang nakasulat dito ay isang istorya na pwedeng-pwede nating makita sa mga taong gustong proteksyonan ang kanilang kapangyarihan. Si Haring Saul ay natatakot kay David kaya gusto niyang patayin. Subalit ang kalooban ni David ay malinis dahil nga nagkaroon na siya ng pagkakataon kung bakit doon sa paghahanap niya kay David ayon doon sa unang istorya, doon pa siya dumumi sa harap ng yungib na pinagtataguan ni Haring David. Kahit pwede na niya itong patayin, hindi niya ito ginawa. Bagkos ay kumuha lang siya ng palatandaan upang ipakita kay Haring David na mali ang kanyang hinala. Ito ay pinatutunayan dito ang kababaang loob ni David sa harap ng hari at pagpapasakop nang marinig naman ito ni Haring David na may pagkakataon na nga na talaga siya ipatayin ni David at tumawag sa kanya at ipinakita niya yung laylayang pinutol. Sa halip na pinatay, kumuha lang siya ng palatandaan. Pinutol niya yung laylayan ng kanyang suot na damit. Yon. At dahil dito, nung makita niya, amang hari, bakit ka naniniwala sa sabi-sabi ng iba? Samantalang hindi ko naman pwedeng gawin ang mga bagay na ito sa iyo. Doon ko naisip na yung itinuro sa atin ni pastor, yung setman. Tayong lahat ay merong setman na dapat ay sundin natin. Ano man yung ating naririnig, tayo ay magpailalim sa kanya. Dahil ang sabi doon sa Juan, tayo ay may covenant sa Panginoon at may sedman o leader na ini-assign sa atin. At si Haring David ay ang setman niya ay si Haring Saul. Hindi siya hindi siya nagkaroon ng intensyon para yung kanyang setman ay masaktan o ano pa man. Maging sa ating buhay bilang tayo ay apostol o tayo ay mangangaral, meron tayong setman na nakalaan para sa atin at yun nga ay si Pastora. At nang ipakita naman ni Haring David yung laylayan, siya ay tumangis, nagsisi sa kanya mga ginawa. Ang nagkaroon sila ng pangako sa bawat isa. Nung malinawan ang isip ni Haring Saul na talagang napakababa ng kalooban ni Haring David, siya ay nagsisi. Nagsisi siya doon sa kanyang pagbabanta sa buhay ni Haring David. Nagkaroon sila ng pangako sa bawat isa. At ang hiningi nga ni Haring Saul ay huwag aalisin ang kanyang lahi. Sa bandang huli ay nandoon na ang kanyang lahi ay ayaw ipapatay or what ang sinabi niya kay David. At sara ay nagkaroon ng sumpaan na hindi ito aalisin.
pumapasok din po yun doon sa ating pangako sa Panginoon na yung ating covenant sa Kanya. Yung covenant natin sa Kanya na ating mga uh, siguro yung ating papermahan na nandoon yung ating lahat na magiging tungkulin sa Panginoon. Ito ang isang mas mahalaga o mas higit pa sa MOA na ibinibigay ng anumang organisasyon. Kahit dahil sa isang organisasyon, pag ikaw ay pumasok, meron kang MOA rito pinipirmahan, yung agreement. Ang sa Diyos, hindi lang MOA, kundi covenant. Talagang ipagkakaloob lahat natin ang ating lahat ng lakas, isip, pag-ibig, lahat ng ating gagawin ay para lang sa Panginoon. Kasi nga, sinasabi natin na unahin natin ay ang Diyos. Ang Diyos ang ating uunahin. Sa MOA, may exemption pa na kung sa tao lang tayo na makikipag-agree, meron pa tayong sa bawat batas ay merong exemption. Pero pag sa Diyos, sigurado tayo na meron din naman, pero hindi ganun kabigat. Mas mabigat ang ating pipirmahan pag tayo ay pumirma na ng ating agreement tayo. Kasi yun nga ang sabi ni Pastor, basahin yung munang lahat ang naloob nun bago kayo pumirma. Dahil hindi ka sa tao, hindi ka sa pastor, makikipag-agree kundi sa Panginoon. At minsan nga, ay mahirap ko kasi nga bilang tayo itao, tayo nga ay alam na natin nga, ako sa buhay ko ngayon, alam ko naman lahat ang salita ng Diyos. Minsan nababali din yung sinabi niya na tayo na may nakakapagsisi. Tayo nga ay nadapa, subalit tayo ay kailangang tumindig at ipagpatuloy natin yung ating gawain para sa Panginoon. At dito po pagbulay-bulay ang lahat tayo na huwag agad maniniwala sa mga balita na hindi pa napapatunayan. Tulad nga po na nangyari sa buhay ni Haring David. May nagbalita lang doon kay Haring Saul na siya ay gustong patayin, naniwala naman agad si Haring Saul. Maring ito ang maging sanhi ng pagkasira ng isang samahan. Ang ating puso ay maging tulad ng kay David, mahinahon at nagpapasakop. Si Haring Saul naman ay pusong tumanggap ng kamalian dahil sinabi niya hindi lang tumangis pa siya dahil sa pagkakamali niyang natanggap at naging isipan niya na patayin si Haring David. Bagamat nabulag sa mga susulsol ng iba, ito ang magandang balita ng Diyos. Magpasakop sa nakatataas sa atin dahil ito ay itinalaga ng Diyos. At magkaroon ng pag-amin kahit tayo ay leader. Lalo't higit sa ating Panginoon. Yun lang po, wala na po pala akong naisulat. Ang pinakamaganda nga po nito ay yung pagpapasakop lagi sa ating nakakataas at yung pagsunod at yung kababaan loob at yung pagpapatawad naman at yung pong pangako ng Panginoon sa bandang huli ay nakasulat doon na ipangako mo sa pangalan ni Yahweh na hindi mo uubusin ang aking lahi, na hindi mo buburahin sa digdig ang pangalan ng aking angkan. Ipinangako naman ito ni David kay Saul. Pagkatapos nito, umuwi na si Saul, sila naman ay nagbalik sa kanilang pinagtataguan, yung po si Haring David. Yun po, minsan nga po sa ating buhay, ang istorya ng ating buhay, lalo sa mga hindi pa nakakakalala sa Diyos, ang bilis manghusga, ang bilis maniwala na hindi pa nalalaman naman ang